Reklamo laban sa 20 DPWH officials at 4 na kontraktor inihain sa Office of the Ombudsman. Pagsusuot ng uniforme ng lahat ng opisyal at empleyado ng DPWH pansamantalang sinuspindi ni Secretary Vince Dizon. Individual na nagdala ng umano'y lagay sa senador na sinasabing may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects nakunan sa CCTV ayon kay Senator Panfilo Lacson. Department of Foreign Affairs makikipag-ugnayan sa Embahada ng Korea para linawin ang issue ukol sa umano'y binawing loan para sa Pilipinas. At conservative American influencer na si Charlie Kirk binaril sa Utah University. Investigasyon at paghahanap sa suspect sinimula na. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 11, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Naniniwala si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga na dapat unang imbestigahan sa anomalya sa flood control projects si House Speaker Martin Romualdez. Tumiwalag ang kongresista sa National Unity Party at nagbitiw bilang House Assistant Majority Leader. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licoz. Naniniwala ang neophyte lawmaker na si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga na dapat kasamang imbestigahan si House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Inihayag ito ng kongresista matapos umalis sa kinabibilangang National Unity Party o NUP dahil sa umano'y internal conflict matapos paghinala ang nasa likod ng planong pagpapatalsik sa House Speaker na itinatanggi nito. Bumaba rin si Barzaga sa pwesto bilang House Assistant Majority Leader. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Bakit po? Because he's now Speaker. I have some personal knowledge. I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the... I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. Ang hamon naman ni House Infra Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon kay Congressman Barzaga, ilabas ang ebidensya nito. I think if Congressman Barzaga is saying that he has personal knowledge, he should be able to disclose it already, no? Before even asking Speaker Martin Romualdez to appear before the House Infrastructure Committee. Magiging independent member o miyembro ng minority bloc si Congressman Barzaga. Ang kongresista ay anak ng yumaong kongresistang si Elpidio P.D. Barzaga na naging presidente rin ng NUP. Samantala, tiniyak naman ng bagong talagang tagapagsalita ni Speaker Romualdez na si dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na nanatiling mayorya ng mga kongresista ang suportado ang liderato ng Kamara. Wala ring katotohanan ng ugong na magbibitiw sa pwesto ang House Speaker. Walang plano mag-resign, walang planong pagtatanggal at wala ring plano na magkaroon ng palit ng liderato dito sa mababang kapatid. Bukas din umano ang House Speaker kung gusto siyang kausapin ni Barzaga kaugnay ng mga issue nito sa kanya. Itinanggi naman ni Barbers na kaya nagtalaga ng tagapagsalita ang House Speaker ay dahil sa issue ng mga maanumalyang flood control projects. Walang kinalaman ito dito sa mainit na usapin ngayon tungkol sa flood control, no? O sa anumang usapin na mainit. It's just that the Speaker wanted to accommodate all queries coming from our media friends, no? In this case, kasi nga medyo mahigpit o hectic yung schedule ng ating Speaker. Kaya he asked me, no, to be his spokesman on certain issues, and which I am willingly accepting.
Nilinaw din itong hindi siya itinalagang speaker spokesperson para banggain ang mga kritiko ng liderato ng Kamara. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumanggi si Senate President Vicente Sotto III na pirmahan ang witness protection request para sa mga diskaya. Ito ay sa kabila ng apela ni Senator Dante Marcoleta na anyay ipinangako niya noong siya ay chairperson pa ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Hindi pwedeng makakuha ang mga diskaya ng proteksyon ng gobyerno dahil sa dami nilang nakuhang pera ng bayan. Ito ang binigyan diin ni Senate President Vicente Sotto III matapos tumangging pirmahan ang request ni dating Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta na isama ang mag-asawang Pacifico at Cesara Diskaya sa Witness Protection Program. Kapalit ito ng mga isiniwalat nilang impormasyon kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Bago ang desisyon ni Sotto, tinanong pa ni Marcoleta sa plenaryo ang estado ng kanyang kahilingan. Kung maalala po natin, as chairman, I floated the idea na para makatulong po kung merong gustong lumabas na doon sa 15 na kasama sa pagdinig, makakatulong po sila ma-identify po lahat ng mga kasabwat sa anomalyang paglalatag ng mga proyektong pang flood control. Pinload po natin yung idea na kung gusto ninyo, ay kinakausap na po namin ng DOJ, you may be provided by provisional immunity. Of course, pag-aaralan natin kung qualified kayo. Isang linggo matapos itong ipangako ni Senador Marcoleta ay naglabas ng joint sworn statement ang mga diskaya kung saan 19 na kongresista at ilang pang mga opisyal ng pamahalaan ang kanilang pinangalanan na dawit umano sa katiwalian. Ayon kay Senador Sotto, kapuri-puri ang intensyon ni Senador Marcoleta. Gayunman, that evening of September 8, when I was informed about it, what I did was to decide that the issue be referred to the Blue Ribbon Committee, especially knowing that there will be a new composition the following day. That was quite late at night when I received the notice. umapela naman dito si Senador Marcoleta. Ang mangyayari po noon, with all due respect, baka po ma-compromise o mawala po yung integrity ng proceedings natin. The integrity of the inquiry is very, very important here. Sila po ay pinangakuan namin sapagkat nagpapasaklolo sila. Alam nila na may panganib ang buhay, hindi lamang sa kanilang mag-asawa kung hindi yung pamilya nila. Kaya nakita po namin ang urgency. Kasunod nito, napagkasunduan sa plenaryo na pag-uusapan na lang ito sa pagitan ng dati at ng bagong Blue Ribbon Chairman na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Pagkatapos ng sesyon, inilabas na ni Senador Sotto ang kanyang pahayag sa pagtanggi nito sa request ni Senador Marcoleta. Aniya, unfair sa mga mamamayan kung bibigyan pa sila ng proteksyon ng gobyerno. Para anya maging state witness sila, kailangang ibalik nila ang ninakaw na pera at magsabi ng totoo. Dagdag pa ng tagapangulo ng Senado, magkaiba ang sinasabi nila sa Senado at House of Representatives, gaya anya nagsabi ni Mayor Vico Sotto na sila ay sinungaling. Hindi anya ganoon kadali ang hiling nila. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ikinabahala ni House Infracom Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang paglipat ng kustodiya kay dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer na si Bryce Hernandez mula sa PNP Custodial Center patungong Pasay City Jail. Umaapila ang kongresista na ikonsidera ng Senado ang desisyon nito lalo na at mabibigat ang naging testimonya ni Hernandez laban sa dalawang senador na iniuugnay sa maanumalyang proyektong pang-infrastruktura sa Bulacan. Giit pa nito, mas masisiguro ng Senado at Kongreso ang seguridad nito kung nasa PNP Custodial Center si Hernandez. Kailangan nating maglinaw na yung pong
Bryce Hernandez po ay hindi po akusado pa. Siya po ay nananatiling resource person, cited in contempt sa Senado at hindi ho cited in contempt na may protective custody sa House of Representatives. So, ang panawagan ho natin sa kabuuan po ng Senado, sana pag-isipan pong muli. I-reconsider po itong desisyon na ito dahil I think meron hong magiging mabigat na banta sa buhay po ni Bryce Hernandez kung ililipat siya mula sa PNP Custodial Center papunta po sa Pasay City Jail. Umapila si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima sa mga kapwa mambabatas na tuldukan na ang tumitinding katiwalian sa pamahalaan. Anya, hindi dapat hintaying sapitin ng Pilipinas ang nangyari ngayon sa Indonesia at Nepal kung saan sumiklab ang karahasan sa mga kilos protesta laban sa korupsyon at katiwalian. Nagbabala rin ito sa posibilidad na may iba pang kaalyadong bansang iurong ang kanilang tulong sa Pilipinas dahil sa korupsyon. Ito ay matapos mapaulat ang pagkansela ng South Korea ng nasa 28.7 billion pesos na halaga ng infrastructure loan para sa bansa. Hihintayin pa ba nating mangyari sa atin ang mga nagaganap ngayon sa Indonesia at Nepal kung saan sinusunog na ang mga bahay at mga opisina ng mga government officials? Ngayon lamang lumabas ang balita na kasamang nasunog at namatay sa loob ng kanyang bahay ang nag-resign na Prime Minister ng Nepal. Let us not wait for chaos and public uprising to consume us before we start to take serious steps to stop this plunder. Let us not wait for innocents to die because we cannot bring the guilty to justice. If Indonesia and Nepal are the mirror of our future, and where all of this will lead us, our people who were already robbed will again be the first to suffer from the chaos that will ensue. Ang mga kababayan na nga natin na mga nadehado, sila pa rin ba ngayon ang malalagay sa delikado? Naglabas na ng memorandum ang Department of Public Works and Highways kung saan pansamantalang suspindido ang pagsusuot ng uniforme ng kanilang mga empleyado. Base sa order, pinapayagan ng lahat ng mga opisyal at empleyado ng DPWH na magsuot ng presentableng kasuotan sa pagpasok sa opisina alinsunod sa kautusan ng Civil Service Commission. Inilabas ng DPWH ang temporary suspension ng pagsusuot ng uniforme sa kanilang mga empleyado sa gitna ng mainit na usapin sa maanumalyang flood control projects kung saan sangkot ang ilang mga opisyal ng ahensya. Naghain ng reklamo si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa Office of the Ombudsman laban sa 20 DPWH officials mula sa Bulacan 1st District Engineering Office at 4 na kontraktor na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Mula sa Quezon City, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano-anong mga reklamo ang isinampa ni Secretary Dizon laban dito sa ilang DPWH officials at contractors? Ang kabilang nga dito sa mga isinampa ni Secretary of Public Works and Highways, Secretary Vince Dizon, ay yung Anti-Graft and Corruption Practices Act, malversation at ang iba pang mga kaugnay na reklamo. Kaninang umaga, personal na inihain ni Secretary Dizon ang reklamo sa Office of the Ombudsman. Ayon sa kalihim, nasa 20 opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office ang kasama sa reklamo. Kabilang dito ang dating District Engineer na si Henry Alcantara at Assistant District Engineer na si Bryce Erickson Hernandez. Ang 4 naman na kontraktor ay ang Sims Construction Trading, Wawa Builders na pinapangunahan ni Mark Arevalo, IM Construction Corporation ni Robert Imperio at St. Timothy Construction Corporation na nire-representa ni Maria Roma Angeline Rimando at owner na si Cesara Rowena Discaya. Ang naturang reklamo ay dahil sa libang proyekto sa lalawigan ng Bulacan na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa investigasyon, lumalabas na mayroong acceptance na pinirmahan
may resibo na binayaran, ngunit nang pinuntahan na ang lugar ay wala naman umanong proyekto. Tiniyak din ng kalihim na hindi lamang ang mga sangkot sa flood control project sa Bulacan ang mananagot. Dagdag pa nga ni Secretary Dizon ay sa mga susunod na linggo ay may mga isusumiti pa silang reklamo dito sa Office of the Ombudsman at tiniyak din niya na nakahanda silang sumuporta dito sa Independent Commission na bubuin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan mo ng ating update mula rito sa Office of the Ombudsman. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Zamson. Muling sumulat sa Department of Justice si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon para sa hiling na paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Sa sulat, nakasaad na isasama na sa ILBO si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ipinasasama rin sa Lookout Bulletin si Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke at mga opisyal ng MBB Global Properties Corporation. Ayon sa DPWH, ang paglalabas ng ILBO ay upang huwag magkaroon ng antala sa mga isinasagawang investigasyon at mapanagot ang mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Dahil siya po ay nabanggit, kailangan po consistent tayo. Sinabi ko po yun kahapon na last week sinabi ko kailangan pag meron nabanggit na kasama sa loob ng DPWH at sa mga kontratista na involved sa DPWH, kailangan po nating maging consistent at nagiging consistent lang po tayo. Naihalal na rin ang mga miyembro at bloke ng Commission on Appointments sa panig ng Senado. Samantala, itinalaga na sa ilang pang mga senador ang chairmanship ng iba pang Senate committees. Alamin natin ang detalye mula kay Asher Cadapan Jr. Naisapinal na ang listahan ng mga bagong hanin ng mga miyembro ng Commission on Appointments o CA kasunod ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, kailangan agad na maihalal ang mga CA member. Ito ay dahil may 4 na bagong kalihim na pupuno ng pwesto para sa 4 na ahensya ng gobyerno. Kasunod ng nominasyon ay agad rin namang inaprubahan nito ng plenaryo sa pangunguna ni Senate President Vicente Soto III. On the part of the majority, I move that we elect Senator Risa Hontiveros, Senator Lauren Legarda, Senator J.V. Ejercito, Senator Rafi Tulfo, Senator Mark Villar, Senator Ping Lacson, and Senator Lito Lapid, who will be taking his first term as a member of the CA. So that's 7 members, Your Honor. Any objection? Chair hears none. The enumerated names are hereby elected into the Commission on Appointments. And for the part of the minority, we'd like to also elect, with the permission of the body, Senator Joel Villanueva, Senator Christopher Bongo, Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos, and the .5 and my .5, as I mentioned earlier, I will step down from the CA, Mr. President, to accommodate the member of the minority to stand the first half of the term. And that would be Senator Jinggoy Estrada, Mr. President. Any objection? Chair hears none. The enumerated names will compose the 5 members from the minority. Para naman sa mga bagong chairperson ng ilan pang komite sa Senado, tatayong chairperson ng Senate Committee on Justice and Human Rights si Senador Kiko Pangilinan at vice chair naman si Senador Alan Peter Cayetano. Ganito rin ang komposisyon ng liderato para sa Committee on Judicial Bar Council. Nakuha naman ni Senador Camille Villar ang chairmanship ng Economic Affairs habang busy nito si Senador Mig Zubiri. At sa cooperatives, naitalaga na chairperson si Senador Lito Lapid habang vice chairperson naman si Senador Amy Marcos. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangunahan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-108 kaarawan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Inalala naman ng Pangulo ang iniwang legasya ng dating presidente.
Mula sa Batac City sa Ilocos Norte, naroroon ang ating kasama na si Nel Maribohok live. Nel, ano ang mga naging aktibidad ng Pangulo sa pagdiriwang ng kaarawan ng kanilang ama? Yes, aga alalahanin ang iniwang legacy ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito ang naging sentro ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang irespeto at ipaglaban ng dignidad. Huwag niyang hayaan na ito ay bagsak na makapangyarihan. Dagdag ng Pangulo, kailangan minsan na magsakripisyo para na rin sa dignidad. Kanina, pinangunahan ng Pangulo ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ng kanyang ama. Matapos ang programa, inawitan pa si Pangulong Marcos Jr. para naman sa kanyang ika-68 kaarawan sa September 13. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Pinangunahang kagabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang launching ng isang programa para sa mga pensyonaryo sa Social Security System o SSS. Dito itinaas ang porsyento ng pensyon para sa 3 magkakasunod na taon. Narito ang report ni Ivan Alvarez. Simula nung unang araw ng Setyembre ng taong ito, itinaas na natin ang inyong buwanang pensyon. At taon-taon, ito'y tataas hanggang 2027 na walang dagdag na kontribusyon mula sa mga miyembro ng SSS. Mas mataas na pensyon ang pupwedeng makuha ng mga pensyonado mula sa Social Security System o SSS. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nang ilunsad ang SSS Social Pension Reform Program kahapon. Magsisimula ang dagdag pensyon ngayong September 2025 para sa lahat ng pasok na pensioners hanggang Agosto 31, 2025. Makakatanggap ng 10% increase ang mga retired at disability pensioners habang 5% increase naman para sa survivor pensioners. Mangyayari ulit ito sa September 2026 at sa susunod na September 2027. Sa kabuuan, pagkatapos ng 3 taon, tataas ng halos 33% ang pensyon ng retirees at disability pensioners at halos 16% naman ang madadagdag para sa survivor pensioners. This is aligned with our scheme of promoting the theme na sigurado ang ginhawa sa bagong Pilipinas as we improve retirement and survivorship benefits that will remain fair and responsive to the times. Samantala, pinayuhan naman ni PBBM ang SSS maging ang Government Service Insurance System o GSIS na ingatan ang perang iniimpok ng taong bayan para sa kanilang social security. And that is why I direct the leadership of these two institutions to guard this trust with the highest integrity and vigilance. Anya, mahalaga ang maayos na pamumuhunan, pagpapamoderno ng mga sistema at proseso at pagbibigay ng madaling akses sa mga serbisyo. Maaari anya itong gawin sa pamamagitan ng paggamit ng online platforms, helpdesk at mga kiosk kahit sa malalayong lugar. Kaalinsabay nito, hinikayat din ng punong ehekutibo ang mga Pilipino na patuloy na magbayad ng kanilang kontribusyon. Suportahan natin ang mga programang tulad nito sa pamamagitan ng pagtitiwala at paghuhulog ng tamang kontribusyon upang mas mapag-igting pa natin ang ating social security system. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na nasa 7 milyong Pilipino ang maaring maapektuhan dahil sa pagbaba ng pondo para sa Assistance for Individuals in Crisis Situation o AICS sa susunod na taon. Ito ay kasabay ng kawalan ng alokasyon para sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP para sa 2026. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coos.
Nasa 223.202 billion pesos ang panukalang pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, sa ilalim ng proposed budget na ito, bumaba ang nakalaan para sa assistance to individuals in crisis situation o AICS. Ginawa nito ang pahayag ng humarap sa House Committee on Appropriations. Ipinagkakaloob ang AIC sa mga individual at pamilyang nasa gitna ng krisis dahil sa karamdaman, kamatayan, sakuna, displacement at iba pang emergencies. Mula sa 44.44 billion pesos na halaga ng pondo para sa AIC ngayong taon, 27 billion pesos na lang ang nakalaan para sa 2026. Wala ring allotment para sa ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP. Apela ng kalihim, dagdagan ng pondo para sa AICS dahil tinatayang 7 milyong tao ang maaapektuhan ng mas mababang pondo para sa social programs. So we're looking at around 7 million individuals who may not be able to help receive social welfare in their crisis situation. Now that's the first part of it and it's a bit alarming. Samantala, sumulat naman si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa House of Representatives para formal na hilinging palawigin ang deadline ng pagsusumite ng kanilang revised budget proposal para sa 2026. Piniyagan naman ng House Committee on Appropriations ang pagpapalawig mula sa original na September 12 deadline ay itinakda na sa September 15 ang submission. Ayon kay DPWH Secretary Dizon, bunsod ng volume ng items sa documents na kinakailangang repasuhin kaya humiling ito ng deadline extension. Sa September 17 naman, itinakda ang budget deliberation ng House Appropriations Panel para sa DPWH. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ni Commission on Audit o COA Chairperson Gamaliel Asis Cordova sa House Committee on Appropriations na aabot na sa mahigit 8,000 notices of suspension na ang inailabas nito laban sa Department of Public Works and Highways o DPWH kaugnay ng mga nasilip na irregularidad sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan sa loob ng 10 taon. Samantala, naka-medical leave naman ang isang COA commissioner na umano'y may asawang kontraktor. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosa Licoz live. Rosalie, mayroon na bang nailabas na fraud audit ang COA kaugnay ng mga natuklasang ghost at substandard flood control projects? Aga may naisagawa ng fraud audit ang Commission on Audit o COA sa mga natuklasang substandard at ghost projects sa probinsya ng Bulacan. Partikular na yung mga proyektong ipinatupad ng 1st District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways sa probinsya. Ginawa ni Commission on Audit o COA Chairperson Gamaliel Asis Cordova ang pahayag ng humarap sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang pondo ng komisyon para sa 2026 na nagkakahalaga ng mahigit 15.07 billion pesos. Gayunman, kwestiyon ang COA dahil naisagawa lamang ito ang audit matapos pumutok ang issue ng ghost at flood control project sa Bulacan. So walang sinubmit na mga papeles po para makapag-conduct kayo ng audit, tama ho ba? Yes po sir, opo. So hindi niyo po alam to? Ang ginawa po namin ay ito po ay sinama na namin sa fraud audit. Noong pong August 12, nag-issue po ang commission ng fraud audit instructions. August 12 po. August 12, yes. So, nung pumutok na tong issue? August 12. Ano po kasi, tinignan po namin yung pagtingin niyo po yung kabuuan ng flood control project sa amount. 20% po, almost 20% ay nasa Region 3 and 50%, almost 50% of that ay nasa Bulacan. So we issued a fraud audit instruction po para sa province of Bulacan. So ito po ay napuntahan na. So napuntahan yes. po yes. after nung pumutok na yung issue? Opo, yeah. Nilinaw naman ng COA na sa loob ng 10 taon ay nasa 8,000 notices of suspension na ang nailabas nito laban sa DPWH dahil sa mga nasilip na red flags o mga irregularidad sa mga ipinatutupad nitong proyekto. Bukod pa ito sa notice of disallowance at notice of charge.
Samantala, inihayag naman ni COA Chairperson Gamaliel Cordoba, kasalukuyang naka-medical leave ngayon at nasa Singapore, ang COA Commissioner na si Mario Lipana, ang napaulat na may asawang may-ari ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation, isang construction company na nakakuha ng flood control project sa DPWH. Mahigit 300 million pesos na ang ibinayad ng pamahalaan sa mga proyektong ito at nakapag-issue na rin ng notice of disallowance ang COA. Pero ang panawagan ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ay ang pagbibitiw sa pwesto ni COA Commissioner Lipana dahil sa conflict of interest. So mukhang may problema ang COA habang nananatili dyan at walang patuloy na maki-question ang inyong kredibilidad, no, habang hinihingi na gampanan nyo ang inyong papel sa investigasyon ng korupsyon sa flood control. Kaya Mr. Chair, ang gusto ko lang po idiin ay mukhang kailangan po talagang harapin ang tanong, no? Dapat mag-resign na ang commissioner na ito. Ayon naman kay COA Chief Cordoba, impeachable officers ang COA commissioners at bilang tagapanguna ng COA, wala itong disciplinary powers sa kanyang mga kasamahang opisyal. Aga nagpapala naman si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ng posibilidad ng paghahain ng impeachment case laban kay COA Commissioner Lipana. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Iniulat ng Department of Foreign Affairs nitong Miyerkules na walang Filipino ang apektado ng protesta sa bansang Nepal kasunod ng mainit na protesta na resulta ng social media ban at korupsyon. Kausap ng Embahada ng Pilipinas sa New Delhi at Honorary Consulate General sa Kathmandu ang mga Filipino community sa bansa. Pinayuhan na nila ang mga Pilipino sa Nepal na mag-ingat at sumunod sa local authorities. Hindi bababa sa 22 ang nasawi sa mass demonstration sa Nepal nito lamang nakalipas na mga araw. Makikipag-usap ang Department of Foreign Affairs sa Embahada ng Republic of Korea para linawin ang issue hinggil sa naging pahayag ni South Korean President Lee Jae-myung na pagbawi sa sinasabing 28 billion pesos na loan ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na binibigyang pansin nila ang naging pahayag ni President Lee ukol sa umano'y loan ng Pilipinas sa South Korea. Nauna nang itinanggi ng Department of Finance na may official development assistance loan ang Pilipinas sa South Korea para sa napondohan ang isang infrastructure project. Sa isang opisyal na post kahapon, inianunsyo ni South Korean President Lee ang pagbawi sa nasabing loan ng Pilipinas sa gitna ng issue ng korupsyon sa bansa. Nagpaalala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga driver na masisita ng Swift Traffic Action Group o STAG na huwag maging agresibo upang hindi sila mai-report sa Land Transportation Office. Samantala, nakatakda namang makipagpulong ang MMDA sa Parent Teachers Association President ng isang paaralan sa Ortigas Avenue upang ipaalam ang pagde-deploy ng STAG team. Narito ang report ni Benedict Samson. Nagronda na kahapon ang Swift Traffic Action Group o STAG na Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Gamit ang nasa 100 body-worn camera, magiging alternatibo itong No Contact Apprehension Policy o NCAP. Target ng grupo ang mga naka-illegal parking na sasakyan sa mga main thoroughfare at mabuhay lane sa Metro Manila. Una-una, sabi ko nga yung as much as possible, less interaction. So, kung ayaw tanggapin yung notice of violation, ilagay sa windshield. Kung ayaw pa rin, iwan na lang. Anyway, mano-notify din naman sila through text or email. Once na ma-confirm po yung huli. Kaya naman paalala ni MMDA Chairman Romando Ortez sa mga driver na huwag maging agresibo kung sakaling ma-issuehan ng notice. Well, kung nagiging aggressive at talagang tingin namin ay medyo may further violation, i-report po namin sa LTO.
Ganon po yung polisiya natin. Tulad po nung nangyari doon sa isang eskwelahan nga po, 'di ba, yung nang aaway pa yung driver tapos sinisigawan yung ating enforcer, tapos nag-name drop pa ng official dito ng MMDA. Ang ginawa po namin doon ay ni-report po sa LTO. Samantala, sinabi rin ng MMDA chairman na nakatakda siya makipag-usap sa Parent Teachers Association o PTA President ng isang paaralan sa Ortigas Avenue upang ipagbigay alam ang ESTAG. Ayon kay Artes, kabilang na rin ito sa babantayan ng MMDA upang masiguro na nasusunod ng mga magulang at estudyante ang batas trapiko kapag naghahatid o nagsusundo sila sa paaralan. Ito, magde-deploy tayo ng mga STAG team nga natin doon to apprehend yung mga violators using the body-worn cameras para even yung makakulit na sa medyo malayo, we can apprehend. Kasi sa ngayon, nakatutok yung CCTV cameras natin sa may gate lang area. So, yung mga nasa before the gate, we can cover na through the body-worn camera. Matatandaan noong nakaraang buwan, sinabi ng MMDA na sunod-sunod na reklamo ang kanilang natanggap dahil sa hindi nasusunod ng mga driver ang traffic rules sa lugar na nagre-resulta ng mahabang pila ng mga sasakyan. Pero sa ngayon ay maayos na nilang naipatutupad ang batas trapiko sa lugar. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kita sa mismong CCTV footage ng Senado ang individual na nagdala umano sa isang senador ng lagay mula sa maanumalyang flood control project. Ito ang inihayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson sa gitna ng pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado sa naturang issue. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Asher Kadapan Jr. Live. Asher, ano na yung partikular na nakunan sa CCTV camera at sino daw ba yung senador na hinatira ng lagay mula sa maanumalyang proyekto? Aga wala pang ibinibigay o kinukumpirma na ibang impormasyon si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, partikular nga doon sa mga nakita sa closed-circuit television o CCTV footage ng Senado kung saan makikita nga itong or nakita nga at nakumpirma na nagpunta ng Senado itong individual umano na nagdala ng lagay sa mga senador kaugnayan ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senador Lacson na naitalagang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, nais niyang ipursige ang issue ng umano'y lagayan sa mga senador. Kasunod dito ng isiniwalat na impormasyon ni Bryce Hernandez, dating opisyal ng Department of Public Works and Highways sa pagdinig ng House of Representatives, kung saan isang tauhan umano ng WJ Construction na nagpunta sa Senado upang magsagawa umano ng delivery obligation o magdala ng lagay kay Senador Jinggoy Estrada. Itinanggi na ng issue na ito ni Estrada, ngunit nais ni Lacson na imbestigahan ito at ipatawag ang naturang tauhan ng WJ Construction na nagkumpirma na napupunta ito sa Senado. Meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? Ayon pa kay Senador Lacson, hindi pa niya personal na nakikita ang CCTV footage, ngunit ipinapasabina na niya ito upang makasiguro na mayroon silang kopya
ng CCTV footage. Nilinaw naman ng Blue Ribbon Chairperson na ipagpapaliban nila ang naunang schedule ng susunod na pagdinig ng komite na nakatakda sana sa September 16. Kailangan pa kasi anya nila ng kaunti pang panahon para ayusin ang mga ebidensya na nakalap ng Blue Ribbon nang nasa ilalim pa ito ng pamumuno ni Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta. Sa halip, isasagawa nila ang susunod na pagdinig kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects sa September 18. Araw yan ng Huwebes ng susunod na linggo. Sa ganitong paraan anya, mas mahaba ang kanilang magiging oras ng pagdinig dahil walang sesyon ng plenaryo sa araw ng Huwebes. Aga plano din ni Senador Panfilo Ping Lacson ang pag-iimbita o pagpapatawag sa operator ng CCTV ng Senado upang ipaliwanag nito ang nakita sa CCTV footage, partikular na yung mga aktibidad ng naturang tauhan ng WJ Construction. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nasabat ng Bureau of Customs na NAIA ang nasa 151,334 grams ng hinihinalang high-grade marijuana o kush na nagkakahalaga ng 227 million pesos sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 na siyang pinakamalaking halaga ng kush na nakuha sa kasaysayan ng paliparan. Ang droga ay natuklasan sa 6 na bagahe ng 2 pasaherong Pilipino mula Bangkok, Thailand matapos lumabas ang kahina-hinalang imahe sa X-ray screening na sinundan ng physical inspection. Kinumpirma rin ng PIDEA K9 units na may illegal na droga sa bagahe kaya agad inaresto ang mga suspect dahil sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, ipinapakita ng operasyon ang mas pinaigting na pagbabantay ng ahensya laban sa drug trafficking para matiyak ang seguridad ng bansa. Sumulat na ang Commission on Elections sa Department of Public Works and Highways para kumpirmahin kung kontraktor sa pamahalaan ang kanilang nadiskubre na nagbigay ng donasyon sa mga kandidato noong panahon ng kampanya. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento Live. Dante, ano ang detalye nitong ipinadalang sulat ng COMELEC sa DPWH? Magandang tanghali, Aga. Nais nga kumpirmahin ng Commission on Elections o COMELEC mula mismo sa Department of Public Works and Highways o DPWH kung mayroon bang kontrata sa gobyerno itong natuklasan nila na mahigit 50 mga kontratista na batay doon sa isinumiteng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato noong nakaraang 2022 elections. Kaugnay nito, sumulat ng aaga ang komisyon sa DPWH para sila ay mismong magkumpirma na may kontrata nga ang mga ito sa gobyerno. Ito ay sa pamamagitan ng certification na hinihingi ng komisyon sa DPWH. Batay sa natuklasan ng COMELEC, mahigit 50 mga kumpanya ang nagbigay ng kontribusyon sa mga kumandidato noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mahalaga ang kumpirmasyon para sa kanilang gagawing investigasyon. Bawal kasi sa Omnibus Election Code ang pagbibigay ng kontribusyon o donasyon sa tumatakbong kandidato, party list, political party ng korporasyon na may kontrata o kontratista sa gobyerno. Kabilang sa nakita ng COMELEC na may ibinigay sa kandidato noong 2022 elections ay si Lawrence Lubiano na nagbigay ng 30 million pesos kay Senator Chis Escudero. Si Lubiano ay may-ari ng Centerways Construction Corporations na isa sa pinangalanan ng presidente. Samantala, Aga, kinumpirma pagkatapos ng isang panayam ngayong umaga ay kinumpirma ni Chairman George Erwin Garcia na nabigyan nila ng show cause order itong si Lawrence Lubiano, ang contributor ni Senator Chis Escudero, kung saan pinagpaliwanag ng komisyon ang nasabing personalidad kaugnay dito sa kaniyang naibigay nga na halaga kay Escudero. At sabi pa ni Chairman Garcia, inaasahan din na pinatawag din nila ito ng personal dito sa COMELEC para mahingan ng kanyang posisyon o mahingi ang kanyang panig sa issue. Yan man nating update.
mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Patay si conservative influencer at Turning Point US co-founder Charlie Kirk matapos barilin sa leeg sa isang event sa Utah Valley University. Ayon sa mga otoridad, patuloy pa ang investigasyon at wala pang permanenteng suspect na hawak ang pulisya. Mariing kinundina ni former US President Barack Obama ang insidente bilang isang uri ng karahasan na walang puwang sa demokrasya. Inilarawan naman ni Pangulong Donald Trump si Kirk bilang minahal at hinangaan ng lahat at iniutos ang pagpapababa ng mga watawat sa half-mast hanggang Linggo. Kilalang kaalyado ni Trump si Kirk at naging mahalagang personalidad sa pagpapalakas ng suporta ng kabataan para sa Republican Party. Muling nagkaharap sina Prince Harry at ama nitong si King Charles sa Clarence House sa London sa unang pagkakataon sa loob ng 19 na buwan. Kinumpirma ng Buckingham Palace na nagkaroon ng pribadong pagtitipon ang dalawa na tumagal ng halos 50 minuto. Tinuturing itong unang hakbang tungo sa posibleng pagkakasundo ng mag-ama matapos ang matagal na tensyon sa pamilya. Dumating si Harry sa UK mula California kung saan na siya naninirahan kasama ang asawang si Meghan at mga anak para sa mga charity event at para sa paggunita ng death anniversary ni Queen Elizabeth. Pasok na sa semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 ang mga koponan ng undefeated na AFP Cavaliers at Judiciary Magis matapos ang bakbakan sa hardcourt kahapon sa Amoranto Arena sa Quezon City. Samantala, eliminated na ang Executive Branch Commanders matapos silang tambakan ng Ombudsman Graph Busters. Narito ang report ni JP Nunez. Unti-unti nang nagiging malinaw kung sino ang mga koponang aabante sa semifinals mula sa quarterfinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Sa first game ng triple-header match nitong Miyerkules, September 10, sa Amoranto Arena sa Quezon City, nagtuos ang undefeated na AFP Cavaliers at GSIS Furies na nasa third spot. First quarter pa lang, ilang fast break na ang naipasok ng AFP Cavaliers mula sa mga pasa ni Commander Paul Carbajal. 7 turnover at 4 na field goal naman ang nagawa ng GSIS Furies, dahilan para maaga silang matambakan ng AFP Cavaliers sa pagtatapos ng first quarter sa score na 9-26. Sa second quarter, nagpatuloy pa ang pagputok ng AFP Cavaliers kung saan naitala ang biggest lead na 27 points. Habang sa third quarter naman, naitala ang biggest lead na 39 points sa kabuuan ng laro. Sa last quarter, hindi na talaga umubra ang diskarte ng GSIS Furies na nag-commit ng mas maraming turnover habang lahat ng 11 players ng AFP Cavaliers ay nakapag-ambag ng puntos. Final score, 57-86. Lamang ng 29 points ang AFP Cavaliers. Best player of the game si Commander Paul Carbajal na nagtala ng 22 points, 7 rebounds, 2 assists, 6 steals at 3 blocks. Nagkataon lang na maganda yung execution namin ng plays and at the same time parang minamalas din sila sa offense. So yun nakikita ko, hindi naman sa na-intimidate sila. Makikita nyo naman talagang laban din talaga, malakas din yung kalaban namin. Yun lang, siguro hindi lang pumapasok yung mga plays nila na ginagawa.
Sa second game, dikit ang naging simula ng bakbakan ng rookie team na BJMP Greyhounds at ng Judiciary Magis na nasa second spot. Sa simula pa lang ng bakbakan, una pang nakakuha ng advantage ang Judiciary Magis matapos ang first 10 minute of action, 16-18. Pero pagpasok ng second quarter, ipinakita na ng BJMP Greyhounds ang kanilang puwersa para mag-bounce back. Umalagwa sila ng 14-4 run sa unang 4 na minuto pa lang ng second quarter. 3 manlalaro ng BJMP Greyhounds ang nag-ambag para panatilihin ang kanilang kalamangan hanggang sa pagtunog ng buzzer. Double-digit score ang ibinuslo ni na Jail Superintendent Ricky Pegalan, Jail Superintendent Cassius Verbo at Jail Chief Inspector Luis Fajardo na may combined score na 50 points. Hindi umubra ang double-digit scoring ng Judiciary Magis mula kina Attorney Romel Nardo na nagtala ng 11 points at ni Attorney Quijano Laure na may 13 points. Final score 76-67 in favor of BJMP Greyhounds. Ang rookie team na BJMP Greyhounds ang nagpatikim ng unang talo sa Judiciary Magis sa quarterfinals. Ikalawang talo naman ito ng Judiciary Magis sa kabuuan ng season. Best player of the game si Jail Superintendent Ricky Pegalan na umambag ng 28 points sa kanilang koponan. We have to bounce back from our loss from the AFP last Sunday po. Kaya talagang sabi namin, if we want to proceed to the next stage, which is the semifinals, it's a must-to wins yung dalawang remaining games po namin, including this one. At sa last game, tuluyan ng sinarhan ng Ombudsman Graph Busters ang pag-asa ng Executive Branch Commanders na makapasok pa sa semifinals. Na-dominate ng Ombudsman Graph Busters ang naging bakbakan sa hardcourt kung saan mula pa lang sa first quarter ay double-digit lead na ang kanilang iniwan sa Executive Branch Commanders. Hindi na nakahabol ang Executive Branch Commanders at nagtapos ang laban sa final score na 64-82. Lamang ng 18 points ang Ombudsman Graph Busters. Best player of the game ang leading scorer na si Attorney Armando Sanchez na kumamada ng 17 points at 2 steal. Na-relieve kami. Actually, pressure na sa mga players dahil 3 sunod-sunod na pa natalo ang nakuha namin. And then sabi namin, mas win na talaga dito sa game at saka sa subsequent. Matapos ang mga aksyong tagpo sa quarterfinals game sa nag-iisang liga ng mga public servants, pasok na sa semifinals ang AFP Cavaliers na walang dungis ang win-loss record na 9-0. Gayon din ang Judiciary Magis na may 7 panalo at 2 talo. Umangat sa third spot ang Ombudsman Graph Busters habang nananatili sa fourth spot ang BJMP Greyhounds na kapwa mayroong 6-3 win-loss record. Nasa 5th spot na ang GSIS Furies mula sa 3rd spot. 6th spot naman ang PNP Responders at 7th spot ang DOJ Beacons na pare-parehong may 5-4 win-loss record. Habang ang Executive Branch Commanders ay eliminated na para umabante sa semifinals sa kanilang 4-5 win-loss record. Nakatakda ang second to the last sets of games sa susunod na linggo, September 14 sa Paco Arena sa Maynila. Unang magtutuos ang Ombudsman Graph Busters kontra sa DOJ Beacons para sa kanilang huling game schedules sa quarterfinals. Susundan naman ito ng BJMP Greyhounds kontra Executive Branch Commanders. Mapapanood ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 78, versikulo 7 na nagsasabi, upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.